Si Rayo ay isang baklang binata na ayaw magpakasal sa babaeng gusto ng kanyang mga magulang. Subalit nag-iisang tagapagmana siya ng lahi, kaya't wala siyang nagawa sa kagustuhan ng mga to, kundi ang sumunod at sumama papuntang villa. Si Laika, isang babaeng lito sa kanyang kasarian. Hindi niya batid kung babae o lalaki ang kanyang gusto, at sa buong buhay niya ay wala pa siyang naging nobyo at nobya. Kagaya ni Rayo ay napilitan lang din siya sa naturang kasal. Sa oras ng kanilang pagtatagpo, ang buong akala ni Laika ay isang lalaki ang kanyang mapapangasawa, ngunit laking gulat niya na lamang nang malamang ang mapapangasawa niya pala ay isang malakapreng lalaki. Malaki ang katawan pero sexy kung kumilos, at pula pa ang tuka. Nang malamang isang kapre ang kanyang mapapangasawa, ay hindi niya ito nagustuhan, at gusto niyang umuwi na lang, at ganoon din si Rayo. Napuno sila ng awayan at bangayan, ngunit wala pa rin silang dagawa dahil iniwan sila ng kanilang mga magulang sa malayong villa. Sa dalawang taong magkaiba ng kasarian at halos kasuklaman na ang isa't isa, ay may pag-asa nga bang mahalin nila ang isa't isa? Uuwi silang patuloy pa rin sa pagbabangayan. Ngunit paano kung unti-unti nang nahuhulog ang bawat isa sa kanila? Mayaamin ba sa tunay nilang kasarian at nararamdaman? Pwede nga ba silang magmahalan? Rayo, pack your things right now. Demanda ng Donya sa anak, at agad namang napataas ang kilay ni Rayo, na ngayon ay abala sa pagguhit ng kanyang kilay, tsaka maarting sinipat ang ina. Pack my things right now? You mean right now talaga? Disgusto nitong sagot, at naabala sa kanyang pagpapaganda. Inis namang napamewang ang Donya sa itsura ng anak, at pakiramdam niya ay tataas ang presyon niya rito. Rayo, itigil mo na nga yan! Akin na nga yan! Mariing saway nito sa anak at apurang inagawang salamin at ang hawak nitong pang-eyebrow. Ma, ang aga-aga naman eh. Akin na nga iyan. Hindi pa nga ako tapos magpaganda oh. Reklamo niya at ipinadyak pa niya ang kanyang isang paa. Aba, at may papadyak-padyak ka pang nalalaman. Tigilan mo ko, Rayo. Kung hindi, tatamaan ka sa akin. Banta nito sa anak. Ma naman eh, hindi pa ako tapos magpaganda. Kita mo, tabingi pa ang kilay ko. Ma, ibigay mo na, please. Pagmamakaawa nito, ngunit pinag-cross lang ng Donya ang kanyang mga kamay. Hindi, wala. At wala akong pakialam kung tabingi ang kilay mo, Rayo. Naiinis ako sa pagmumukha mo. Umayos ka ha? Umayos ka. Bilisan mo at mag-impake ka na, dahil kapag naabutan ka ng ama mo na ganyan ang itsura mo, ewan ko na lang talaga sa'yo. Konsumisyon nito, ngunit taas kilay lang ang ginawa ni Rayo, at maarting hinawi ang buhok nitong mahaba. Wala akong pakialam kay Papa. Sige na ma, akin na yan, please. Hindi pa ako tapos magkilay eh. Papayag ka bang mukhang bruha at hindi maganda ang nag-iisa mong anak? Saad niya sa ina, at pinaganda pa ang kanyang mga mata. Oh Diyos ko, Rayo, anong pinagsasabi mo? Hindi ka dalaga. Binata kang hayop ka. Naku, mamamatay akong maaga dahil sa mga pinagsasabi mo. Tumataas ang presyon ko sa'yo. Konsumisyon nito at muling ipinadyak ni Rayo ang kanyang isang paa. Ma naman eh, hindi ako binata. Dalaga ako. Maghunos dili ka nga, Rayo. Hindi ka dalaga. Binata ka. Babae ako, ma. Binata ka. Babae nga, ma. Lalaki ka. Binata ka. Dalaga nga ako, ma. Ang kulit mo eh. Tumigil ka. Bibigwasan na kita. Kasi naman, ma, dalaga nga ako. Pagpupumilit niya sa ina, nang biglang pumasok ang kanyang ama at parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha nito. Anong sinabi mo, Rayo? Mabagsik nitong tanong sa anak, at yumuko si Rayo. Hindi handang harapin ang galit ng ama. Ulitin mo, anong sinabi mo ha, Rayo? Sa pagkakataong ito, ay mas mariin ang boses ng Don.
Babae ako, Dad. Sagot niya. Sus Mariosep, babae ka. Sigurado ka ba sa pinagsasabi mo? Sinubukan mo na bang tignan ang sarili mo sa salamin? Sa kung sino at kung ano ka talaga? Sa salamin? Opo. Maganda ako at sexy. Dalagang-dalaga ako, Dad. Agoy, Ginoo. Rayo, baka nakakalimutan mo na ang laki ng batuta mo. Dad naman kadiri. Kung hindi lang kita anak, sinapak na kita, Rayo. Mag-empake ka na, dali. Dahil ngayon at ngayon din ay aalis tayo para makilala ang babaeng pakakasalan mo. Magdali ka na. Matigas nitong wika at mangiyak-ngiyak na napangiwi si Rayo. Ew, yuck. You want me to marry a woman? No way, Dad. No way, kadiri. Hindi ako pwedeng magpakasal sa kapwa ko babae. Sagot niya at parang bumabaliktad ang kanyang sikmura sa pagkasuklam. Like it or not, magpapakasal ka sa kanya, Rayo. Matagal na itong nakaplano kaya gawin mo. Pero Dad, walang pero. Dapat pagbalik ko dito ay nakaimpake ka na. At kapag nagmatigas ka pa, tatanggalan kita ng mana at mising kong duling ay wala kang maihita mula sa akin. Lahat ng kinagisnan mong yaman ay mawawala sa iyo, Rayo. Tandaan mo yan. Pero Dad, wala nang nagawa si Rayo nang lumagapak ang pagsara ng pintuan at batid niya sa kanyang sarili na hindi niya maiiwasan ang kanyang kapalaran. Kaya't napatingin siya sa kanyang ina habang may kaunting luha sa kanyang mga mata. Mom, oh no. Tanging wika niya at hindi batid ng donya kung matatawa, maaawa o maiinis siya sa kanyang anak. Kaya't napamewang na lang siya at napabuntong hininga. Habang sa kabilang banda naman ay abala rin si Doña Amore sa pagkumbinse sa kanyang anak. Anak, nag-iisang anak ka lang namin ng papa mo, kaya kailangan mo itong gawin. Dahil bata ka pa lang ay nakatakda na ito para sa'yo. Hindi. Matigas at malabarakong sagot ni Laika sa ina. Pero anak, kahit ilang pero pa yan, Mama, hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko kilala. Tsaka ano ba, Ma? Hindi ka ba naaawa sa akin? Ni hindi ko nga alam kung ano ko kung babae ba o lalaki ang gusto ko. Yun na nga, anak. Baka makatulong din ito para makilala mo ang sarili mo sa kung sino ka talaga, hindi ba? Ma, maraming paraan at isa na ang tamang panahon sa paraan na yun. Ayaw kong maikasal sa isang lalaking hindi ko gusto. Tsaka, baka mas matigas pa akong kumilos kaysa sa lalaking yun. Baka mas lalaki pa ako sa kanya. Anak, sige na, huwag ka nang makulit. Mag-impake na tayo at pumunta na tayo sa villa. Mamayang gabi mo na makikilala ang magiging asawa mo. Hindi ako mag-aasawa. Hindi ko siya aasawahin, Mama. Hindi ba pwedeng ako ang mamili ng taong mamahalin ko? Pwede naman sana, anak. Ang kaso lang 25 ka na. Pero ni isa'y wala kang naging boyfriend. Tapos marami pang babae ang nagpapapansin sa'yo. Paano nang lahi natin kung sa babae ka lang din mapupunta? Masisisi ko ba sila, Ma? Kung gwapo ko sa paningin nila? Pagmamalaki niya at napailing na lang si Amore. Laika, hindi pwede yan. Hindi pwedeng babae ang magustuhan mo. Kasi ikaw lang ang anak namin ng papa mo. At hindi pwedeng tumigil sa'yo ang lahi natin. Anong magagawa ko, Ma? Ito ko Sagot niya at narinig iyon ng kanyang ama at mabagsik itong lumapit sa kanya. Anong sinasabi mo, Laika? Ang sabi ko, Papa, ayaw kong magpakasal sa lalaking gusto nyo. Ayaw mo? Sige. How about we make a deal, Laika? Anong deal naman yan, Papa? Gusto kong subukan mong kilalanin ang lalaking gusto ko para sa'yo. You want to know yourself more, right? Kung babae ba o lalaki ang gusto mo? Well, I think this is a big chance for you to know yourself. Alam mo namang hindi mo pwedeng tanggihan ang kasal na to, hindi ba? Also, if it went better, kung magkasundo kayo ng pinili ko sa'yo, ay hindi na natin ito patatagalin pa, hindi ba? Ipakakasal ko na kayong dalawa sa lalong madaling panahon.
At kapag hindi mo talaga siya magustuhan, hahayaan na kita sa buhay mo. Choose whoever you want. A man or a woman. Hindi na ako makikialam. Deal. Alok nito sa anak. Pinagtimbang ni Laika ang alok ng ama at paborito sa kanya. Isa pa, alam din niyang hindi niya mapipigilan ng nais nitong makipagkita sa nakatakdang lalaki sa kanya. Kaya't pumayag na siya sa deal nito. Deal, papa. Susubukan ko ang gusto mo, but after this, hahayaan mo na ako sa gusto ko, hindi ba? Yes. Do whatever you want. At hindi na kita hahadlangan pa. That's my promise, anak. Sagot nito, at isang maliwanag na ngiti ang gumuhit sa labi ni Laika. At matiwasay siyang nag-impake ng kanyang mga gamit. Habang sa kabilang banda naman, habang nasa gitna ng daan, ay hindi maiwasang ma-stress ng Don sa anak nitong si Rayo. Dahil nakahawak na naman ito sa salamin at abala sa paglilipstick ng labi nito, kaya't kinalabit niya ang asawa. Segunda, di ba itinapon ko na ang mga make-up ng gunggong na yan? Oo, pero hindi lang isang make-up ng anak natin. Tsaka, bakit mo pa sinama yung pinsan niyang si Maro sa biyahe na to? Alam mo namang suportado pa ni Maro ang pagiging bakla ng pinsan niya, hindi ba? Sagot ni Segunda. Wala akong magagawa. Gusto niyang sumama sa atin eh. Tsaka mabuti na yan para kapag iniwan na natin si Rayo, kasamang magiging asawa niya, ay may tagabalita tayo, hindi ba? Tsaka villa naman ang pamilya ni Maro ang pupuntahan natin, kaya walang problema. Sa bagay, tama ka rin naman asawa ko. May balita ka na ba kina Maring Amore? Papunta na raw sila, pero masamang balita. Medyo tomboy din daw ang anak nila. Ano? Bulalas ng Donya. Paano ito? Isang tomboy at isang bakla. Asawa, magkasundo kaya silang dalawa? Konsumisyon ng Donya at napailing ang Don. Iyan ang hindi natin alam dahil parang pinagtatagpo natin ang langit at lupa na kailanman ay malabong mangyari. Hay nako, Segunda, para tayong pinaglalaruan ng langit. Sagot nito at kapwa sila napabuntong hininga. Hindi naglaon ay narating na ni Narayo at ng kanyang pamilya ang naturang villa. At nag-abang na sa kanilang pagdating ang pamilya ni Laika. Laika, nandiyan ang magiging asawa mo. Umayos ka ha. Dapat pino at maganda ka kung umiti. Utos ni Amore sa anak. Oo nama, pero bakit ang tagal naman nilang bumaba ng sasakyan? Reklamo pa niya. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang kausap ng Don ang kanyang anak na si Rayo. Rayo, huwag kang lalambot-lambot ha. Umayos ka. Tsaka ano ba? Burahin mo nga yung lipstick mo. Halika nga rito. Saad ng Don. At takmang buburahin ito ang lipstick ng anak nang bigla itong umatras. Dad, don't. Dapat mong malaman na bilang isang babae ay mahalaga sa akin ang lipstick. Tsaka, hindi naman espesyal sa akin ang babaeng yun, no? I'm not interested sa kanya. Kaya there's no way na babaguhin ko ang sarili ko para sa kanya. No way. Over my dead body. Maarte at binabae nitong sagot sa ama at binalingan ng atensyon ng pinsan. Maro, let's go, but open the door for me, please. Gentleman ka naman, hindi ba? Maarte niyang wika rito. Of course, my dear cousin. Tila suportadong sambit ni Maro at napasapo ng ulo ang Don. Naku po, talagang pinapatulan pa niya ang kalokohan ng pinsan niya. Hay, anong gagawin ko? Isang babaeng tomboy at isang bakla at isang masugid na supporter ang iiwan natin dito sa villa. Ngayon pa lang ay nawawala na ako ng pag-asa. Saad ng Don at naghihintay na yakapin siya ng kanyang asawa. Ngunit pati ito ay nakisalo rin sa kanyang konsumisyon, kaya't lugmok at bagsak balikat siyang nagpakawala ng maraming hangin. Hindi naglaon ay bumaba na ng sasakyan si Maro. Unang tingin pa lang ni Laika sa lalaki ay namangha siya sa taglay nitong kagwapuhan at parang kay lakas ng apil nito sa kanyang mga mata. Marami na siyang nakitang gwapong lalaki,
Pero ibang-ibang kagwapuhan ng lalaking kanyang nakikita. Sa isip niya, kung ito ang magiging asawa at kung mahuhulog man siya, ang kanyang loob rito ay hindi na rin masama. Sa pagbaba ni Maro ay inilahad nito ang kamay sa isang dalagang may mahabang buhok, naka-sleeveless, nakapantalon, with matching red lipstick sa labi nito, at nakasuot pa ito ng makeup. Walang duda, maganda ang babaeng bumaba pero hindi lang niya maintindihan ang lubusan ng itsura nito, kaya't hindi niya mapigilan ng mapasikos sa ina. Ma, tama bang nakikita ko? Isang magandang babae pero tignan mo ma, naka-sleeveless siya pero mas malaki pa ang braso niya sa lalaking kasama niya. Ano ba siya ma? Tao? Halimaw? O baklang kapre? Naguguluhan ako sa itsura niya ma. Aniya sa ina. Anak, huwag ka ng maraming tanong. Pwede ba yon, Laika? Sagot ni Amore sa anak at hindi rin niya alam kung saan mag-uumpisa sa pagpapaliwanag dito. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ang kotse ang Don at maging si Doña Segunda at sabay na naglakad ang mga to palapit kina Laika at Doña Amore at Don Alfredo. Mare, siya ba ang anak mo? Tanong ni Amore kay Segunda at ang mga mata ay nakatingin sa binabaeng binata. Pag-usapan natin sa loob, Amore, at kanina pa ako hindi mapakali. Tanging sagot ni Segunda rito. Sabay na pumasok ang dalawang pamilya sa naturang villa at panay ang tingin ni Laika kay Maro at talagang nakuha nito ang atensyon niya at lalo lang siyang napangiti nang ngitian siya nito. Talagang hindi masama kung siyang magiging asawa ko. Masayang saad ni Laika sa kanyang isipan. Hindi nagtagal ay nakaupo na ang lahat sa sofa at ang Doña Segunda ang unang nagsalita. Laika, kay ganda mong dalaga. Siguro kapag kayong dalawa ng anak ko ang nagkatuluyan, ay panigurado kong mabibigyan niyo kami ng mga gwapo at magagandang mga apo. Wika ng Donya, at mabait na ngumiti si Laika. Ayaw niyang sirain ang pantasya ng ginang. Nako, kay sarap naman po sa tenga. Pero kung magkataon man ay siguro dahil sa gwapo ang anak niyo. Sagot niya sabay tingin kay Maro. Nang mapansin ni Rayo ang kakaibang tingin ni Laika sa pinsan niyang si Maro, ay siniko niya ito. Maro, parang ikaw ang type. Pakasalan mo na kaya yan para makauwi na tayo. Pagtutulakan niya sa pinsan at kinurot siya ni Maro sa tagiliran, dahilan upang mapaigtad siya sa sakit. Anong ako? Baka nakakalimutan mo. Chaperon lang ako. At matagal na akong sumasakay sa kalokohan mo. Wika ni Maro. Habang ang Doña Segunda naman ay hindi alam kung paano niya ipapakilala ang kanyang anak sa dalaga. Gayong batid niya na ang mga tingin ni Laika ay na kay Maro, na inaakala nitong si Rayo. Laika, iha. Hindi kami magtatagal ng mga magulang mo dito at alam mo naman kung bakit hindi ba? Kailangan ninyong makilala ni Rayo ang isa't isa dahil naka-arranged marriage kayong dalawa. At kung sakaling mahalin niyo man ang isa't isa ay wala tayong sasayangin na oras, hindi ba? Tsaka, iiwanan namin kayo ng isang kasama. Wika ng Doña Segunda at kinakabahan sa sarili nilang pakana. Naiintindihan ko po, Doña Segunda. Pero kami lang naman ang anak ninyo ang dapat magkakilala, hindi ba? Bakit nagdala pa po kayo ng kapreng pulang tuka? Walang habas niyang sagot dito at si Rayo ang ibig niyang sabihin. Dahil sa sagot ng dalaga ay natigilan ng Donya, habang si Maro naman ay kulang na lang ay mabaliw sa kakatawa. Habang si Rayo naman ay taas kilay na napatayo sa sofa, habang maldita itong nakapamaywang. Hoy babaeng tigasin, ako ba ang ibig mong sabihin? Galit niyang wika sa dalaga at nagpalinga-linga ang dalaga sa paligid. Bakit? May iba pa ba? Pula naman talaga ang tuka mo, tsaka mukha kang kapre, mali ba ako? Deretsahan niyang sagot at abot langit ang pagkapiko ng binata rito. Aba, hoy, babaeng walang ganda, inggit ka lang sa akin oh, kasi ako sexy.
may arte at masarap. Eh ikaw, kamusta naman yung mukha mo? Para kang fried chicken na nilublob sa maraming mantika. Panglalait niya sa dalaga at napatayo na rin si Laika sa sofa. At nakuha ng kapre ang galit niya. Ang sama ng ugali mo ah. Mabuti pa nga ang fried chicken masarap. Pero ikaw, ewan ko na lang. Feeling sexy pero putok naman ang muscle mo at parang hindi ka naman tao. Bastos, sa ganda kong to hindi pa ako mukhang tao? Over my dead body. Palibhasa, hindi mo kayang gumanda kasi wala ka namang ibubuga. Babaeng flat. Kapre, Flat. pangit. Che, mukha kang imbutido. Embutido? Embutido is something big, hindi ba? Tama, ang laki-laki mo tapos pulang-pula pa ang labi mo. Para kang imbutidong panis. How dare you? How dare you mong mukha mo? Salitang bangayan ng dalawa habang ang mga magulang nila ay stress na sa maaring kalabasan ng kanilang mga anak at lumingon si Rayo sa ina. Mom, I wanna go home. I can take this woman. Hindi ko siya kaya at hindi ko siya magugustuhan. Ang kasal na sinasabi ninyo ay malabong mangyari. Hindi magbabago ang babaeng pangit na to ng kasarian ko. At kung sakaling tunay akong lalaki, ay hindi rin ako magkakagusto sa isang babaeng flat, walang dibdib. At para lang akong nakayakap sa poste. Saad nito sa ina at namilog ang bibig ni Laika sa inis. Ano? Ibig sabihin ikaw si Rayo at hindi siya? Bulalas niya at ibinaling ang kanyang atensyon sa isang gwapong binata. I'm Maro. I'm Rayo's cousin. Pakilala nito kay Laika at muling ibinaling ni Laika ang kanyang atensyon sa lalaking pula ang tuka. Kung ganon, ikaw ang pakakasalan ko? Diyos mio! Saad niya at ibinaling ang atensyon sa sariling ina. Ma, umuwi na tayo at malabong mainlove ako sa kapring bakla na to. At kung sakaling tunay din akong babae, ay hindi ako magkakagusto sa lalaking matching. Bading na nga mukha pang horror. Aniya sa ina at nandidiri sa binatang bakla. Ako? Tinawag mong matching? Hoy, how dare you? Ako? Mukhang horror? Sa ganda kong to, tinawag mo lang akong matching? Hindi mo ba alam kung ilang oras akong nag-makeup para tawagin mo lamang ako sa ganyang pangalan? Ang kapal ng mukha mo. Nagmamaganda ka eh. Ang pangit mo naman. Baboy. Buwaya. Kapre. Okay lang na kapre ako. At least maganda ako. Kaysa naman sa'yo. Wala nang ang kurba, flat pa. Kung lalaki rin ako ay hindi ikaw ang babaeng pipiliin ko. Kasi hindi ka na nga maganda, flat ka pa. Kung sakaling maglalaro ko sa dibdib mo ay wala akong paglalaruan. Wala rin akong mahahawakan. Kumbaga, maliligaw lang ako sa patag mong kabundukan. Panlalait niya at napahawak si Laika sa kanyang dibdib. Sumusobra ka na. At least, sa akin maliit man pero totoo, hindi kagaya mo. Totoo? Hindi nga. Saan ang totoo dyan? Mukhang wala naman. Pangaasar niya rito at pikon na ang dalaga. Suntukan na lang oh. Paghahamon niya rito at tumawa si Rio. Suntukan na lang kasi pikon. Kasi totoong patag ka. Sana naging pader ka na lang din. Muling pangaasar ni Rayo. At akmang kukutusan na ito ni Laika nang pigilan siya ng kanyang ina. Laika, tama na! Saway nito sa anak. Kasi naman ma, aniya, at hindi batid kung alin sa mga reklamo niya ang uunahin niya. Ma, alam mong malabong magustuhan ko ang baklang to. Umuwi na tayo ma. Dugtong niya. Hindi rin nagpatalo sa kanyang apila si Rayo at malditang namaywang sa harapan ng kanyang ina at halatang ubus na ang kanyang pasensya. Ayan ma, narinig mo hindi ba? Malabong magustuhan ako ng tomboy na yan, kaya paano na ako? Higit namang hindi ko siya magugustuhan, kaya itigil na natin ang kalokohang to. Dahil malabo pa sa blur na magustuhan ko siya, at magkagustuhan kaming dalawa. Kaya umuwi na rin tayo ma. Saad niya sa kanyang ina.
at naglaban ng kanilang matatapang na tinginan ni Laika, na tila ba nagkikiskisan ng kidlat sa pagitan nilang dalawa. Hindi na kayang tiisin ng dalawang ina ang ingay ng kanilang mga anak, kaya kapwa tumayo ang mga ito sa kanilang kinauupuan, at unang nagsalita ang ama ni Laika. Laika, hindi ka pwedeng umuwi dahil napagkasunduan na natin to, hindi ba? Huwag mong sabihin na wala kang paninindigan. Huwag mong sabihin wala kang isang salita. Pangahamon nito sa anak. Bagsak balikat na isinuklay ni Laika ang kanyang kamay sa kanyang mahabang buhok, at sunod na nagsalita ang ama ni Rayo. Ikaw din, Rayo. May usapan na tayo, kaya bilang isang tagapagmana ay dapat mong sundin ang napagkasunduan natin. Isa kang tagapagmana at ang isang salita ng isang tao ay mahalaga. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo ay gagawin mo to para na rin sa ikabubuti mo. Wika ng Don sa anak na si Rayo, ngunit hindi ito tanggap ng binatang bakla. Kayo kasi bakit nyo kasi kami pinagkasundo ng mga bata pa kami? Ano bang alam namin sa kagustuhan ninyo? Rayo. Mabagsik nitong saway sa anak at natahimik si Rayo. Habang si Laika naman ay nagmamaktol din at pinagsisihan na nakipagkasundo siya sa kanyang ama. Kung alam ko lang sana na bakla at babae pa sa lahat ng babae ang makikilala ko, di sana nagpakasal na lang ako sa kalabaw. Mahina niyang wika sa sarili, at tinaasan lamang siya ng kilay ni Rayo, kaya't higit pa siyang naiinis dito. Halimaw! Pangit, bagay kayo ng kalabaw, sagot ni Rayo. Tama na! Awat ng ina ni Laika. Pumunta kayo rito para makilala ninyo ang isa't isa, at huli na para umatras pa kayong dalawa. Kayo ang mga tagapagmana namin, at kayo ang naka-arrange marriage, kaya dapat ninyong maunawaan ang isa't isa. Iiwanan namin kayo rito sa villa na ito, para magkaroon kayo ng tamang oras sa isa't isa. Kung ano man ang kailangan ninyo ay nandito si Maro, upang maghatid ng salita at balita sa amin. Itigil na ninyo ang away ninyo dahil kailangan ninyong magkasundo. Makinig kayo. Sa villa na ito ay may 7 kwarto. Pero 2 lang ang pwede nyong gamitin. Ang isa kay Maro at ang isa sa inyo, Laika at Rayo. Anunsyo nito at laglag pa ngang nakangangang 2. What? Pero ma! Reklamo ni Laika at ganun din si Rayo. No, hindi pwede yan, tita. This can't be happening. Hindi kami pwedeng magkatabi ng anak mo. What if gagahasain niya ako? Nandidiri nitong Saad, ngunit wala silang nagawa nang sabay silang talikuran ng mga to. Walang nagawa si Laika at Rayo sa kagustuhan ng kanilang mga magulang dahil nakipagkasundo na rin sila sa mga to sa bawat kondisyon na ibinigay ng mga ito sa kanila. Nang silang 2 na lang ang naiwan, ay muling naglaban ang kanilang mga tingin at malditang tinignan ni Rayo si Laika. I will never like you. Parang kanyang wika sa dalaga. Lalo na ako. Hindi ko kasi kailangan ng lalaking mas malambot pa kaysa sa akin. Sagot ni Laika at umismid lang si Rayo. Whatever. Sumapit na ang gabi at takmang matutulog na ang lahat, ngunit hindi na naman magkasundo sina Rayo at Laika. At ngayon ay kasalukuyang nag-aagawan sila sa isang kwarto. This is my room. Go to hell, woman. Saad ni Rayo, at pilit na pinatatalsik si Laika, at abala ang kanilang mga kamay sa pag-aagawa ng doorknob. Hindi! Kwarto ko to at ikaw ang umalis. Pagmamatigas ni Laika. No way. This is my room at maghanap ka ng sayo. Pagpupumilit ni Rayo at ngumisi si Laika. Why are you smiling, ha? Kanyang tanong rito at isinandal ni Laika ang kanyang likod sa pader. Alam ko na, kaya ayaw mong magpaawat dahil gusto mo rin akong katabihan, no? Pangaasar ni Laika at halos masuka si Rayo sa narinig. Are you out of your mind? Hindi kita gustong katabi. Habang tinitignan ko ang itsura mo, ay hindi ko na maatim na makatabi ka. Feeling mo.
Sagot ni Rayo at diring-diri sa babae at tuluyang binuksan ang pinto. Go to hell, Laika. Dugtong niya at agad na humilata sa kama. What a relief. Dugtong ni Rayo at nagpagulong-gulong sa kama. Habang si Laika naman ay walang balak na isuko ang kwarto. Bakante naman ang sofa pero ayaw niyang matulog doon. At iba pa rin sa kama kaya't isang plano ang nabuo sa kanyang utak. Kasabay nito ay ang paglapad ng pilyang ngiti sa kanyang mga labi. Akala mo panalo ka na ha? Tignan natin kung hindi ka tatakbo sa gagawin ko. Aniya sa kanyang isipan at humiga rin sa kama katabi ni Rayo. Hey, get out of here. Kwarto ko to, hindi ba? Labas. Pagtatabuyan ni Rayo sa dalaga. Subalit nagsalubong lang ang dalawang kilay ni Rayo at halos manindig ang kanyang mga balahibo sa katawan nang tignan siya ng dalaga sa mga mata at nakakaakit ang postura nito. Hey, what are you doing? Are you out of your mind? Utal-utal niyang wika rito. Nang dahan-dahang tinanggal ni Laika ang butones ng sleeve nito. Rayo, naisip ko baka maging lalaki ka kapag nakita mo ang katawan ko. Mapang-akit niyang wika sa binata. Are you crazy? How about let's give it a try? Mapang-akit na saad ni Laika at hinaplos ng malandi ang braso ni Rayo. Alam niyang nandidiri ang isang bakla sa haplos ng isang babae. Kaya't isa ito sa paraan niya upang kusa itong umalis sa silid. Tila parang naging bulati naman si Rayo at kay bilis ng pag-alis nito sa ibabaw ng kama at diring-diri sa haplos ni Laika. Yuck! Ew! Oh no! Why did you touch me? Oh God! You're so kadiri! Saad nito habang nasusuka sa haplos na tila ay dumidikit pa rin sa kanyang balat. Sige na Rayo! Baka pwede lang naman nating subukan. Kailangan nating kilalanin ng isa't isa, hindi ba? Kaya tingin ko ay mabisa tong paraan. Malanding wika ni Laika at bumaba siya sa kama upang lapitan ng binata. No, stop right there. Huwag kang lumapit sa akin. Awat niya sa dalaga at diring-diri siya sa kung paano ito ngumiti sa kanya. Sige na Rayo. No, nakakadiri ka. Alam mo siguro nagpapanggap ka lang na hindi mo ako gusto. Pero, you really planned talaga to rape me. Tama ako, hindi ba? May masama kang balak sa akin. Saad ni Rayo, habang yakap ang kanyang sarili. Siguro nga, tama ka. Sagot ni Laika, at parang nanindig lahat ng balahibo ni Rayo sa katawan. Tama ako. May masama ka talagang balak sa akin. Ayoko na. Aalis na ako sa silid na to dahil ayokong mawala ang puri ko sa isang babaeng katulad mo. Saad niya at kumaripas palabas ng silid. See? Easy? Nakangiting saad ni Laika nang matagumpay niyang napaalis si Rayo. Humilata siya sa kama yakap ang unan at hindi niya namamalayang hinihila na pala siya ng antok at tuluyan na siyang nakatulog. Habang sa kabilang banda naman ay parang siraulong, panayreklamo si Rayo sa pinsan niyang si Maro. Alam mo ba kung anong ginawa sa akin ng babaeng tomboy na yun kanina, Maro? God! Isa siyang malanding tomboy, sinasabi ko sa'yo. Saad niya at hindi mapakali. Kanina ka pa nagrereklamo, Rayo. Ano ba kasing ginawa niya kanina? Tanong ni Maro. Binalak ba naman akong akitin? At alam mo bang dahan-dahan niyang binubuksan ang mga botones niya kanina? Diba? She's crazy. She's telling me I'm not her type. Pero handa siyang maghubad sa harapan ko. Naisip mo ba kung gaano siya kalandi? High blood niyang sagot sa pinsan at nilagok ni Maro ang wine. She's not crazy, Rayo. Matalino lang siya. Alam niyang nandidiri ka sa kanya, kaya nilaro ka lang to kick you out. Anyway, bakit ba big deal sa'yo ang paghuhubad niya? Wala siyang arte sa katawan at flat nga ang dibdib niya. But we both know na maganda siya. She's still sexy at parang masarap siya.
Why don't you stop being gay and grab her waist and just kiss her as deep as you can? Kiss her until both of you are breathless. Wika ni Maro at nilagok din ni Rayo ang kanyang wine. No! Nandito ako para makawala sa ginawang tali ng mga magulang ko at hindi ako magkakamaling umibig sa babaeng yun. Parang gusto ko pang mag-inom habang buhay kaysa ang makasama siya araw-araw. Sagot ni Rayo. Lumalim pa ang gabi ay nakarami ang magpinsan at kapwa sila nalasing. Kinaumagahan ay unti-unting gumagaan ang mga talukap sa mata ni Laika. Hudyat na nais nang gumising ng kanyang kaluluwa. Ngunit naramdaman niyang tila may kung anong mabigat na yumayakap sa kanyang katawan. Kaya't agad niyang iminulat ang kanyang mga mata upang tignan kung anong mabigat na yon. At laking gulat niya sa kanyang nakita. Sabay malakas siyang napasigaw. Bastos! Bastos! Umalis ka dito sa tabi ko! Bastos! Tili niya at panaysipa sa binata hanggang sa mahulog ito sa kama. Lumagapak si Rayo sa sahig at sa lakas ng pagbagsak nito ay sinilip siya ni Laika. At nagtaka siya kung bakit tila hindi makagalaw si Rayo. Ayos ka lang? Nakokonsensya niyang tanong rito dahil baka napasama ang pagsipa niya rito. Umupo ang binata at hindi nito tinitignan ng dalaga. May hangover pa siya at kasalukuyang masama pa ang kanyang pakiramdam dahil 4:00 sila ni Maro natapos sa pag-iinom kagabi. Masama ba ang pakiramdam mo? Muling tanong ni Laika rito. Laika, can you please give me some water? Pakiusap ni Rayo. Sabay hinawi ang kanyang buhok at lumantad ang sexy nitong noo. Nang masilayan ni Laika ang kagwapuhan ng lalaki, ay tila para siyang tinamaan ng kidlat at biglang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Ang gwapo pala ni Rayo, kaya't hindi siya nagtataka na ang ganda din ito bilang isang lalaking bakla. At ang boses nito ngayon ay tila kay bigat. Parang paos, pero mabilog at napakalalim. Anong nangyari? Bakit bigla siyang nag-iba? Parang hindi siya bakla. Namamanghang wika ni Laika sa kanyang isipan at para siyang nakakita ng maraming bituin sa langit. Laika, please. I want to drink some water, please. Uhaw na sambit ni Rayo at ang boses nitong pagkauhaw ay napakainit at hindi niya mapigilan sa pagkukumabog ang kanyang puso. Water? Sandali, ikukuha kita. Sagot niya at nagmamadaling umalis sa kama. Pagdating ni Laika sa ref, ay siyang unang uminom ng tubig dahil parang siya ang nauhaw sa kakaibang presensya ng binata. Nang makontento at nagamot ang kanyang sariling suliranin, ay agad siyang bumalik ng silid. Ito, tubig mo. Aniya, at agad na ibinigay kay Rayo. Salamat. Sagot nito at agad na ininom ang tubig. Habang pinagmamasdan ni Laika ang binata sa pag-inom nito ng simpleng tubig, ay parang nalulunod siya sa karagatan. Bawat paglagok na ginawa nito ay siya ring paggalaw ng Adam's apple ng binata, at ang ibang tubig ay lumalandas mula sa labi nito pababa sa leeg. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, at hindi mawalay sa itsura ni Rayo. Grabe, ang hot niya! Sambit niya sa kanyang isipan at nagtama ang kanilang mga mata ni Rayo. Why are you looking at me like that? Tanong ni Rayo at agad na napansin ang pamumula ni Laika. Hold on, are you sick? Sunod nitong tanong at inilapad ang kanyang palad sa noo ng dalaga. Ngunit nagtaka lang siya nang agad na lumayo si Laika. Why? Wala. Hindi lang ako sanay na may humahawak sa akin. Sagot niya. Pero ang totoo ay hindi niya lang magawang maintindihan ang kanyang sarili at para siyang napapaso sa pagdampi ng balat nito sa kanyang noo. At tinapunan ng tingin si Rayo. Bakit ganyan ang ngiti mo, ha? Naninindig ang balahibo ko sa'yo. Anong ibig sabihin ng mga ngiti mong yan, ha? Hindi maganda ang pakiramdam ko sa ngiting mong yan, Rayo. Naiilang na wika ni Laika rito.
Inayos ni Rayo ang kanyang pagkakaupo at magiliw na pinagmasdan ng dalaga habang hindi nawawala ang malapilyong ngisi sa kanyang mga labi. Rayo, tigilan mo ko. Kung anong kalokohan na naman ang pumapasok sa utak mo, sinasabi ko sa'yo, itigil mo na. Saway niya rito. Ngunit para siyang natutunaw sa kung paano siya nito titigan. Sabi mo, hindi ka sanay na may humahawak sa'yo. Pero wala ka bang natatandaan kagabi? Tanong nito sa kanya. Anong kagabi? Wala akong natatandaan kagabi. Bakit? May dapat ba akong matandaan? Talaga? Hindi mo natatandaan kung paano mo ko niyakap kagabi? Parang ganito. Sagot ni Rayo at niyakap ang kanyang sarili. Ganito, Laika. Ganito ang mga yakap mo sa akin kagabi. Kay higpit at parang ayaw mong bumitaw sa akin. Ang mga kamay mo'y naglakbay sa katawan ko na parang isang malayang nilalang. Dugtong niya habang damang-dama ang kanyang sariling yakap. Hindi ko yan ginawa. Tanggi ni Laika habang pilit na inaalala ang mga yakap na yon. Ngunit hindi niya ito maalala. Hindi totoo yan. Walang nangyaring ganon. Dugtong niya at tinignan ng mga ngiting tagumpay ng binata. At sa mga ngising iyon ay hindi siya makapaniwala sa maaaring nangyari. No way! This can't be! May nangyari sa ating dalawa? Bulalas niya at napaubo si Rayo. Gaga, hindi ko tinusok sa'yo ang ahas ko kagabi, no? Nakakadiri naman yung iniisip mo. Siguro gusto mong may mangyari sa ating dalawa, no? Uwi ka ni Rayo at hindi makapaniwala sa naisip ng dalaga. Kasi ang mga titig mo sa akin parang hindi na ituloy ni Laika ang nais niyang sabihin nang biglang nag-iba ang itsura ng binata. Hoy, huwag mong sabihing nasusuka ka. Tarantang sambit ni Laika. Dahil sa takot na masukahan ng binata, ay dali-dali siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Ngunit agad na hawakan ng binata ang kanyang kamay. Bitawan mo ko, nakakadiri ka. Kung gusto mong sumuka, pumunta ka sa banyo. Pagtatabuyan niya sa binata ngunit ayaw nitong bitawan ang kanyang kamay. Nahihilo pa ako. Tulungan mo ko, Laika. Pakiusap. Saad ng binata at ngiwing napalitan ng dalaga. Sige na nga, bilisan mo ah. Maktol niyang sagot at labag sa loob niyang inakbay ang binata papunta sa CR. Nang marating ang CR ay agad na dumuwalang binata ng kay Rami at nanonood hanggang kalamnan ang hindi kaaya-ayang amoy nito. Ang baho ah! Anong kinain mo, daga? Asar niyang wika at hindi niya na kinaya ang amoy nito, kaya't nagpasya siyang talikuran si Rayo. Subalit nang makatalikod ang dalaga ay pilit na tumayo si Rayo upang pigilan ang dalaga. Ngunit sa dulo ito ng maluwag na t-shirt ni Laika nakahawak. Dahil sa nahihilo ay nawala si Rayo ng balanse sa katawan, dahilan upang mapayakap siya sa likuran ng dalaga. Laika, masakit pa ang ulo ko. Huwag mo muna akong iwanan, pakiusap. Pero teka, ano? Walang ideyang tanong ni Rayo at may dalawang maliit na bundok siyang nahawakan sa harapan ng dalaga. Dahil sa pagtataka, ay pinisil-pisil pa ito ni Rayo, habang si Laika naman ay pulang-pula na sa kahihiyan at kulang na lang ay mag-aapoy na ang kanyang buong katawan. Rayo, wala ka talagang modo, bastos ka! Singhal niya sa binata at hinarap ito. Sabay malakas itong sinampal sa magkabilang pisngi. Gulat si Rayo sa naging reaksyon ng dalaga. Kasunod nito ay napansin niyang pulang-pula ang pisngi ni Laika, habang ang dalawang kamay nito ay nakasalikop sa dalawa nitong dibdib. Sa ayos ng dalaga ay unti-unti niya nang naintindihan kung ano ang kanyang nahawakan. Don't tell me, dibdib mo yon? Taka niyang tanong. Huwag mo nang sabihin. Maliit na nga pinagkakainteresan mo pa. Yung totoo, bakla ka ba talaga? Well, maliit man o malaki, dibdib pa rin yun. Ang lambot pala. Gigil niyang sagot
at naririnding nayakap ni Laika ang kanyang sarili. Anong meron sa kanya? Bakit bigla siyang nagbago? Sigurado ba siyang bakla siya? Nakulong ba ako sa loob ng villa na to kasama ang dalawang lalaki? Pagdududa niya, kaya't napaatras siya palayo sa binata. Sa sobrang pag-atras ni Laika ay aksidenteng naapakan niya ang basong dala niya kanina, dahilan upang mawalan siya ng balanse sa katawan. Kasabay nito ay ang kanyang pagsigaw. Nang makita ito ni Rayo, ay maagap niyang kinabig ang dalaga, kasabay nito ay ang pagbagsak nila sa ibabaw ng kama. Laika, ayos ka lang? Tanong ni Rayo habang nakasubsob ang kanyang muka sa katawan ng dalaga. Masakit ang likod ni Laika, lalo na at kalahating lang ng katawan niya ang nasalo ng kama. At may nakadagan pa sa kanya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay umusok lang ang kanyang ulo at nadoble ang kanyang hiya. Dahil nakataas na ang kanyang t-shirt at sa gitna ng kanyang dibdib ay nakasubsob doon ang mukha ni Rayo. Habang si Rayo naman ay hindi makapaniwala sa kanilang posisyon ng dalaga. Laika, let me explain. I didn't mean this. This is just an accident and not my intention. Paliwanag niya, ngunit lumagapak na naman ang kanyang pisngi sa mabigat na kamay ni Laika. Bastos ka talaga! Alis! Sinasabing alis! Nagmamadali niyang wika at akmang itutulak niya na si Rayo nang may isang panauhin ang dumating. Anong nangyayari dito? Wika ni Maro. Sabay namang napatingin si Rayo at Laika sa kinatatayuan ni Maro at kapwa kumabog ang kanilang dibdib sa maaaring isipin ni Maro at nababasa nila ang laman ng utak nito. Maro, hindi ito kagaya ng iniisip mo. Pagmamalinis ni Laika. Maro, hindi ito totoong nangyari. Paliwanag naman ni Rayo. Ngunit nanatiling nakatitig si Maro sa kanilang ayos. Magandang balita. Ipagpatuloy niyo lang yan at mali atang nagpunta ako rito. Sagot ni Maro at agad na isinara ang pinto. Nang maisara ang pinto ay agad na tumawag si Maro sa numero ng Doña Segunda. Tita, magandang balita. Ginagahasa na nila ang isa't isa. Balita nito na ikinatuwa ng Doña. Talaga? Magandang balita. Ilak mo ang pinto. Utos ng Doña kay Maro. Rinig naman niyon ni Rayo at Laika mula sa loob ng kwarto. Kaya kaagad na kumaripas palabas ang dalawa. Maro, anong sinabi mo? Mali ang nakita mo. Hindi kami nagtatalik ni Rayo. Aksidente lang lahat. Bawiin mo ang sinabi mo kay Tita Segunda. Wika ni Laika, ngunit hindi naniwala si Maro. Aksidente pero nakataas ang t-shirt mo. At nakasubsob si Rayo sa maliit mong dibdib? Paano aksidente yon? Pwedeng ipaliwanag mo? Sagot ni Maro. Nang mapagtantong huli na ang lahat, at tsak niyang hindi maniniwala si Maro sa kanya, ay nag-walkout na lamang siya palabas ng villa. Habang si Rayo naman ay tulala, at titig na titig sa kanyang kamay na kanina ay malayang nasakop ang malambot na dibdib ng dalaga. Rayo, anong meron sa kamay mo? Bakit titig na titig ka? Tanong ni Maro sa pinsan, at pilyong ngiti lang ang gumuhit sa labi ni Rayo, at may kahalo itong kilig. Ganon pala yun, ano? Malambot. Masarap din palang hawakan kahit maliit ang laman. Ang cute. Gigil nitong sagot, at nagsalubong ang mga kilay ni Maro, at hindi nakuha ang pinagsasabi ng pinsan. Habang sa kabilang banda naman ay dahil sa inis at hiya, ay walang malay si Laika, at dinala na pala siya ng kanyang mga paa sa lugar na hindi niya alam. Ang villa ay napapalibutan ng mga malalaking puno, at nag-iisa lamang ito sa naturang lugar, at parang espesyal ang kinatatayuan nito. At huli na nang malaman ni Laika na malayo na pala ang kanyang narating, at hindi na niya alam ang daan pa uwi. Nasaan ako? Anong lugar to? Pangambang tanong niya sa kanyang sarili. Sinubukan niyang balikan ang kanyang mga bakas, ngunit papalayo lamang siya ng husto.
Habang sa kabilang banda naman ay hindi na mapakali si Rayo. Malapit nang sumapit ang hapon pero hindi pa bumabalik si Laika. At napansin nito ni Maro kaya't nilapitan niya ang kanyang pinsan. Rayo, kanina pa humahaba ang leeg mo ah. Atat na atat ka ba talagang muling makita si Laika? May gusto ka na ba sa kanya? If yes, bakit hindi mo nalang aminin ang tunay mong pagkatao at ituloy na ang nasabing kasal? Saad ni Maro at hindi pa rin maitago ang pangamba sa itsura ni Rayo. Maro, hindi ka ba nag-aalala? Kanina pa siya wala at mag-aalas 2 na, pero wala pa siya. Aniya at may kabuluhan siyang tinitigan ni Maro. Now, you care for her, Rayo. What a nice start. What do you want us to do now? Hahanapin ba natin siya? Baka mamaya nasa tabi-tabi lang siya. Sagot ni Maro. Mas mabuting hanapin na natin siya, Maro. Pursigidong pa siya ni Rayo at sinang-ayun na naman siya ng kanyang pinsan. Unang hinanap ng dalawa si Laika sa kabuuan ng villa. Ngunit wala doon ang dalaga, kaya't nagpasya silang lumabas ng villa. Ang villa ay may mga buhangin sa labas, kaya't kaagad nilang nakita ang bakas ng mga paa ni Laika. Sinundan nila ito pero ang mga bakas nito ay tila malayo na, at papasok ito sa rurok ng kagubatan. Rayo, sandali. Tawagan kaya muna natin sila tita. Kinakabahan ako eh. Wika ni Maro. Kinakabahan? At bakit ka kakabahan sa sarili mong lugar? Rayo, ang villa nito ay sa amin. Pero sa loob ng kagubatan na to ay may ipinagbabawal na isla. Natatandaan ko noon na hindi ako pinapagala ng mama sa kagubatan dahil may mga naninirahan daw dito. Kwento niya, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Rayo. Alam mo, ikaw atang nababakla, Maro. Pero wag na muna nating tawagan si mama dahil baka mag-alala na naman yon. Hanapin muna natin si Laika at baka mahanap lang din natin siya. Wika ni Rayo at sabay nilang hinanap si Laika. Ngunit lingid sa kaalaman ni Rayo ay nagpalipad na ng mensahe si Maro sa kanyang ama. Sa patuloy nilang paghahanap kay Laika sa kagubatan ay panayang kanilang pagsigaw sa pangalan nito, ngunit hindi ito sumasagot. Masama ang sitwasyon dahil wala na ring signal sa kagubatan at parating na ang gabi nang biglang makaramdam ng uhaw si Maro. Rayo, dito ka lang muna. May naririnig akong batis banda doon at iinom lang ako ng tubig. Wika ni Maro at tinanguan lamang siya ni Rayo. Sinundan ni Maro ang ingay ng batis upang makainom pero parang malayo pa ito. Sa uhaw ay patuloy niya lamang itong sinundan. Habang sa kabilang banda naman ay may isang babae ang nakatampisaw sa batis at taimtim na nananalangin. Diwata ng kagubatan, ako'y nasa 80 gulang na at base sa aking kinalakihan ay kinailangan ko ng magkaroon ng lalaki sa buhay. Diwata ng kagubatan, pinapanalangin ko kasama ng batis na ibigay sa akin ang lalaking para sa akin. Panalangin ito. Sa gitna ng taimtim nitong pagdarasal, ay biglang isang sigaw ang pumukaw sa kanyang atensyon. At may kung anong nalaglag mula sa waterfalls pabagsak sa batis. Hindi naglaon ay isang matipuno at gwapong lalaki ang umahon sa kanyang harapan. Namangha ang babae habang si Maro naman ay dilatang matang nagtataka. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa kagubatan? Agad niyang tanong rito, ngunit mabilis siyang niyakap ng babae. Miss, sandali. Ang dibdib mo, malambot. Wala kang bra, miss. Apurang wika ni Maro at sinusubukang itulak ang dalaga ngunit mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Hulog ka ng langit, bigay ka sa akin ng diwata. Ikaw ang aking mapapangasawa. Maligayang saad ng babae. Miss, nasasakal mo ko. Hindi ako makahinga. Tsaka nagkakamali ka. Hindi ako ang magiging asawa mo. Paliwanag niya. Ngunit mistulang bingi ang dalaga. At sa utak nito ay ang binata talagang kanyang kapalaran. Habang sa kabilang banda naman ang marinig ni Rayo ang sigaw ni Maro,
ay agad niya itong tinawag at maging ito ay kanyang hinanap. Sa puntong ito ay hindi batid ni Rayo kung sino ang una niyang hahanapin at nagpatuloy siya sa paglalakad mag-isa. Dumidilim na ang gabi at palagay ni Rayo ay nasa pusod na siya ng kagubatan. Labis ang kanyang pag-aalala para kay Laika at ganon din kay Maro. Laika! Maro! Laika! Sigaw niya sa pangalan ng dalawa. Nang marinig ni Laika ang boses na yon, ay agad siyang napatayo mula sa ilalim ng malaking puno. Kasabay nito ay ang pagguhit ng maligayang ngiti sa kanyang labi. Dahil sa boses pa lang ng binata ay alam niyang si Rayo ito. At kanina pa siya nagdarasal na sana ay hanapin siya nito at matagpuan. Rayo! Ikaw ba yan? Rayo! Sigaw niya. At narinig ni Rayo ang boses ng dalaga. Laika! Laika! Balik niyang sigaw. At lakad-takbong tinunto ng boses nito. Mula sa distansyang pagitan ay tanaw na ni Rayo ang dalaga. At kay bilis na nagtama ang kanilang mga tingin. At nagkukumahog na lumapit si Rayo sa dalaga at mahigpit itong niyakap. Laika, I'm glad you're okay. I am happy to find you. Pinag-alala mo ko, Laika. Aniya sa dalaga. Habang si Laika naman ay pahigpit din ang pahigpit ang kanyang pagkakayakap sa binata. At dama ni Rayo ang takot nito. Kaya't hinapuhap niya ang likod at buhok nito upang pakalmahin ang dalaga. Akala ko magiging mag-isa lang ako dito. Akala ko walang maghahanap sa akin. Akala ko walang makakahanap sa akin. Akala ko dito na lang akong walang kasama at walang pag-asa. Natakot ako, Rayo. Natakot ako. Salamat at dumating ka. Naluluhang bigkas ni Laika. At pinadama ni Rayo ang kanyang init dito. At mas hinigpitan pa ang kanyang mga yakap sa dalaga. Nandito na ako, Laika. Nandito na ako. Huwag ka nang matakot at hindi ka na nag-iisa. Huwag ka nang muling lumayo, pakiusap. Ayaw ko nang muling matakot para sa kaligtasan mo. Bigkas niya rito. Nadama ni Laika sa mga yakap ng binata. Ang init at kung anong damdaming hindi niya maramdaman kahit kanino man. Sa mga bisig ng binata ay nadama niyang ligtas siya at walang mangyayaring masama. Kasunod ng mahigpit nilang pagyayakapan, ay nadama ni Laika ang kamay ng binata na nakahawak sa kanyang baba. At sinunod niya ang nais ng kamay nito at tumingala siya sa matangkad na binata. Nagtama ang kanilang mga mata na parang may nais sabihin sa isa't isa, ngunit nanatiling tikom ang kanilang mga bibig. Sa kanilang pagtititigan, ay unti-unting lumapit ang mukha ng binata sa mukha ng dalaga. At malapit nang maglapat ang kanilang mga labi, nang biglang umatras ang dalaga upang iwasan ito. Natauhan naman si Rayo at napakamot ng kanyang ulo. Pasensya ka na, hindi ko. Rayo, ano ka ba talaga? Talaga bang bakla ka? O isa ka talagang tunay na lalaki? Putol tanong niyang nais sabihin dito. Ano bang pinagsasabi mo? Siyempre. Hindi na niya naituloy ang kanyang sagot nang matuon ang kanyang atensyon sa isang paa ng dalaga. May sugat ka? Nag-aalala niyang sambit at mabilis na binuhat ang dalaga paupo sa isang tumbang kahoy. Bakit hindi mo kaagad sinasabi na may sugat ka? Tsaka, bakit ka nagkasugat? Sunod-sunod niyang tanong, habang si Laika naman ay nakatitig lang sa binata. Mabilis na pinunit ni Rayo ang dulo ng kanyang damit at ginamit itong benda sa sugat ng dalaga. Medyo malalim ito kaya't hindi ito simpleng sugat lang, habang si Laika naman ay may panunuring tinititigan ng binata. Anong nangyari sa kanya? Bakit bigla siya nag-iba? Parang hindi siya ang Rayo na una kong nakilala. Aniya sa kanyang isipan sabay na pangiwi, nang makaramdam siya ng sakit sa kanyang sugat. Pasensya ka na sa abala, Rayo. Kanina kasi habang hinahanap ko ang daan pabalik, ay nasugat ako ng matulis na kahoy kaya ganyan. Paliwanag niya rito,
at hindi mapakali ang kanyang damdamin at muli niyang tinanong ang binata. Rayo, hindi ka bakla, tama? Sabi niya. At tumayo ang binata sabay mabigat na bumuntong hininga. Paano mo naman yan nasabi? Balik tanong nito at umiling si Laika. Wala naman, naisip ko lang. Baliwang naisip ko, no? Naninibago lang naman ako at nag-iba ka. Para ka kasing lalaki ngayon. Alam ko kasi sa sarili ko kapag lalaki ka. Tapos, ganito ka, ay hindi malabong mahalin kita. Saad niya rito. Talaga? Sigurado ka? Pero paano kung lalaki nga ako at gusto kita? Tanong nito. Agad na nag-iwas si Laika ng tingin kay Rayo. Dahil parang may kakaibang tono nito ngayon na siyang nagpapataranta sa kanyang dila sa kung anong isasagot niya sa tanong nito. Maiba ako. Pinatanggal mo na ba ang batuta mo, Rayo? Tanong niya. At nagsalubong ang dalawang kilay ni Rayo. Bakit interesado kang malaman? Seryoso nitong tanong. Sa mga mata ng binata ay pakiramdam ni Laika ay nagkamali siya sa kanyang tanong, kaya't iniwas na naman niya ang kanyang tingin kay Rayo at pilit siyang tumayo upang bahagyang lumayo mula rito. Wala naman, natanong ko lang. Sagot niya. At napatigil siya nang hawakan nito ang kanyang kamay kaya't nilingon niya to. Do you want to see it? Just say yes, and I will let you see it. Sambit ni Rayo sa mapanghamon na tinig. Agad nanindig ang mga balahibo ni Laika hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi sa malamig ngunit mainit na boses ng binata. Sa agresibong tanong ni Rayo, ay hindi nabatid ni Laika kung ano ang kanyang isasagot dito. Kaya't peke siyang ngumiti at pilit na itinatago sa kanyang sarili na hindi siya naapektuhan dito. Wag na, baka maliit yan eh. Sagot niya at kitang-kita niya kung paano nagdilim ng gusto ang mukha ni Rayo. Patay na, finish na, mali atang nasabi ko. Dugtong niya at pekeng humalakhak ngunit mas lalo lang dumilim ang mukha ni Rayo sa tawang yon at kay bilis nitong kinabig ang kanyang baywang. Did I provoke him? Pero hindi naman yun mahalaga kung bakla siya, hindi ba? Usal niya sa kanyang isipan. Mas humigpit pa ang pagkakahawak ni Rayo sa kanyang baywang at kitang-kita niya ang paglagok nito ng sarili nitong laway at ang pagkagat ng sarili nitong labi kaya't hindi niya maiwasan ang makaramdam ng kakaiba. Rayo, nagbibiro lang ako. Aniya sa binata at mahigpit nitong hinawakan ang kanyang kamay. Rayo, kumalma ka lang. Pasensya na, biro lang naman yun eh. Aniya sa pasiglang tinig, kahit na nagkukumahog na ang kaba sa kanyang dibdib. Do you want to touch it? See if it's small. Wika ni Rayo. At mas lalong kinabahan si Laika. Hindi siya nakasagot sa tanong nito at tila parang naubusan siya ng kanyang laway upang magsalita. At hindi na niya naiintindihan si Rayo kung bakla ito. Bakit malaking bagay dito ang simple niyang salita? Rayo, tapatin mo nga ako? Lalaki ka ba? O nagpapanggap ka lang na bakla? Tanong niya at mabilis na ipinako ni Rayo ang likod ng dalaga sa malaking puno. Rayo, ano ba? Hindi na kita maintindihan. Dugtong niya at napatigil siya nang hinawi ni Rayo ang kanyang buhok. Sa sobrang lapit ng mga katawan nila sa isa't isa, ay rinig na rinig ni Laika ang bawat mabigat nitong paghinga. Anong gagawin mo kung tunay nga akong lalaki? And being a gay is just my play. May magagawa ka ba kung nasa bisig na kita? Kung ganon, niloko mo lang ako? Hindi kita niloko. All I want for myself is to be free. Gusto kong makawala sa lintik na plano ng mga magulang ko. But what can I do, Laika? Habang kasama kita ay unti-unti rin kitang nagugustuhan. Unti-unti rin kitang minamahal. And right now, all I want is to kiss your lips deeply, madly, aggressively,
and show you that I'm a man with a big and long ownership. Bad thing to provoke a man like who likes you so much. Do you know what? What I have down there is not an eggplant, yet a hybrid cucumber. Can you handle my cucumber, Laika? Pilyo niyang saad at naningkit sa inis ang mga mata ni Laika. Kaya pala sa simula pa lang, kakaiba na ang nararamdaman ko sa'yo eh. Bitawan mo ko, Rayo. Palag niya rito. Hinampas niya ang dibdib ng binata at pilit na kumakawala sa bisig nito. Ngunit binuhat lamang siya ni Rayo pasandal. Sa isa na namang puno at sa puntong ito, ay nakataas na ang kanyang isang paa. At nakahanger na ito sa braso ni Rayo. Rayo! Saway niya sa binata ngunit ngumiti lang to. I can hear your heart beating so fast for me, Laika. Gusto mo rin ako, hindi ba? Dahil kung hindi titibok ang puso mo ng ganyan kabilis dahil sa akin. Rayo, ikaw naman ang nagsabi, hindi ba? Na kahit lalaki ka ay hindi mo ako magugustuhan. Dahil maliit ang dibdib ko at flat ako, hindi ba? Kaya bakit ka nagkakaganito ngayon? Big or small, flat or whatever, it's still a breast that every man would like. And I love yours, Laika. It's so cute in my hands. And right now, tayo lang dalawang magkasama sa gitna ng kadiliman. Saad niya sa dalaga. Tahimik na napakagatlabi si Laika upang kontrolin sana ang kanyang nararamdaman. Ngunit ang pagkagat niya sa kanyang labi ay umakit sa binata. Dahilan upang sunggaban nito ng halik ang kanyang labi. Rayo! Saway niya sa binata at pilit na tinanggihan ang halik nito. Ngunit nanonood ito hanggang sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Don't you dare bite your lips in front of me again, Laika. You're tempting me so hard. Hingal nitong saad sa dalaga. At mas ipinako pa ang katawan nito sa kahoy, gamit ang kanyang sariling bigat ng katawan. Napasinghap at napaliyad si Laika nang ipag-cross ng binata ang dalawa niyang hita sa baywang nito. At ramdam niya ang katigasan ng lalaki na humahaplos sa kanyang pagkababae. Bagaman nakapantalo ng binata ay ramdam niya ang pagkabakat nito. Rayo, sandali! There is no sandali. I can't stop even for a minute, Laika. Sagot ni Rayo at muling sinakop ang labi nito ng kay Riin at kay Rahas. Ang mapang-udyok na halik ng binata ay napasuko ang dalaga. Sa una ay ayaw ni Laika sa mga halik nito. Ngunit kalaunan ay natagpuan niya ang kanyang sarili na malayang tinutugon ng mga halik ng binata. At kusang pumulupot ang kanyang braso sa leeg nito. Oo, at hindi maganda ang simula nila ni Rayo. Pero kahit ilang ulit niyang itanggi ang nararamdaman niya para sa binata, ay kusang gumagalaw ang kanyang puso upang ito'y tanggapin at tugunan. Naging malalim ang halik ng dalawa at mas naging mainit hanggang sa naging isa na ang kanilang mga katawan. Saksi ang mga kuliglig, kulisap at maging ang malamig na hangin, madilim na gabi. At ang mga bituin sa langit kasama ang buwan, sa mainit nilang pag-iisa, kung paano naging masarap na himig ang kanilang bawat halik at haplos sa katawan ng isa't isa. Saksi rin ang mga mata ni Laika na hindi isang talong, kundi isang hybrid na pipino ang pinaghaharian ni Rayo na noon ay akala niya'y isa itong tunay na bakla. Ang pagod na katawan ng dalawa ay kapwa na higa sa buhangin at sabay nilang pinikit ang kanilang mga mata. At isang halik sa noo ang ginawad ni Rayo para sa dalaga. I thought I wouldn't find love, Laika. Yet here you are, letting me feel what love feels like. Bulong niya sa tenga ng dalaga at isiniksik ni Laika ang kanyang muka sa malapad na dibdib ng lalaki. What an undying appeal you have, Rayo. Hindi ko akalain na ang pag-aaway at bangayan natin at kulang na lang ay kasuklaman natin ng isa't isa ay mapupunta sa ganito. Na masasaksihan ko ang sarili ko sa bisig mo. Bigkas niya at niyakap ang hubad na katawan ng binata
at kapwa nila sa panggabi at sabay na mahimbing na natulog. Kinaumagahan ay maagang nagising si Rayo at Laika. Masakit pa ang katawan ng dalaga dahil sa namagitan sa kanila ni Rayo. Kaya't inalalayan siya ng binata upang makaupo. Masakit, Rayo. Reklamo niya sa binata ngunit ngumiti si Rayo ng may kabuluhan. Akala ko ba maliit? Pangaasar nito. At kinurot siya ng dalaga sa tagiliran kaya't napahagalpak siya sa tawa. I'm joking. Dugtong niya at masama siyang tinignan sa mga mata ni Laika. Ang aga-aga para asarin mo ko, Rayo. Pikon niyang saad dito. Alright, just don't pout your lips. You're tempting me again. It's hard to handle your simple temptation, Laika, just so you know. Nakangisi niyang saad at halata pa ring napipiko ng dalaga. What? Alright, I'm sorry. Dugtong niya habang hindi pa rin mawala sa kanyang labi ang pilyo niyang mga ngiti. Kaya't hinalikan na lamang niya sa noo ang dalaga. I think I'm gonna have 12 kids with my future wife. Saad niya at may kabuluhan siyang tinignan ni Laika sa mga mata. Bakit ganyan na naman ang tingin mo sa akin, ha? Sinong future wife? Tanong ng dalaga rito. Hindi pa ba halata? Sagot niya. Sino nga? It's pretty obvious. Sagot ni Rayo. At base sa mga titig ng dalaga sa kanya, ay nais talaga nitong marinig ang pangalan nito. She's someone sitting next to me. She is someone who called my name harder last night. And she's someone who makes me feel loved. And she's someone I wanna make a baby with right now. Dugtong niya ngunit hindi naging kontento si Laika rito. Sino nga siya? It's you. Sagot ni Rayo at agad na lumapad ang mga ngiti ni Laika. I want to marry you, Laika. Kung maging maayos na ang lahat, I want to marry you as soon as possible. Will you be my wife, Laika? Payag ka bang maging kasama ko sa habang buhay hanggang sa pagtanda? I wanna ask you this kahit wala pa akong singsing. Tanong nito at tumango si Laika. Ikaw ang unang lalaki sa buhay ko at ikaw din ang magiging huli ko. Sagot niya at siniil siya ng binata ng isang mainit na halik sa labi. Nang matapos ang lambingan ng dalawa, ay nagpasya na silang hanapin si Maro. At dahil masakit pa rin ang sugat ni Laika, ay walang kapaguran siyang binuhat ni Rayo kahit saan. Subalit hindi pa rin nila mahagilap si Maro. Sa gitna ng kanilang paghahanap ay napansin nila ang isang chopper sa ere. At agad itong nakilala ni Rayo bilang private chopper ng kanilang pamilya. Tumakbo siya habang karga si Laika sa kanyang likuran papuntang dalampasigan upang agad silang makita ng mga to at hindi nga sila nabigo. Bumaba ang chopper at sa sobrang pag-aalala ay niyakap sila ng Doña Segunda. Naku mga anak, labis akong natakot nung tumawag sa akin ng ama ni Maro na nawawala si Laika sa loob ng gubat. Halos atakihin ako sa puso, kaya't dinala ko na tong chopper para mahanap kayo. Kung ganito lang ang magiging resulta ng kagustuhan naming mga magulang ninyo, ay hindi na namin kayo ipipilit sa isa't isa. Saad ng Donya, at hinawakan ni Rayo ang kamay ng ina. It's too late to back out, ma. Kailangan nating ituloy ang kasal at gusto naming magpakasal ni Laika. Lathala niya na ikinatuwa ng Donya. Talaga? Kung ganon, kayo ng dalawa. Pero teka Rayo, akala ko ba bakla ka? Nabago ka ba ng pagmamahal ni Laika? Ma, I am not a gay from the very start. Laro ko lang yun para makaiwas sa gusto mong kasal. Gusto kong maging malaya sa mga dikta mo sa akin. But I ended up loving a girl you want for me. Ma, I want our relationship to be official. I want to marry Laika. Hindi niya binago ang pagkatao ko, but she helped me change everything into a beautiful romance. And thank you for giving her to me. Aniya sa ina at walang mapaglagyan ng kaligayahan ng Donya. At malugod niyang binati ang dalawa.
Nang makasakay sa chopper ay nilibot nila ang buong kagubatan at kasama nila ang ama ni Maro na ngayon ay siyang piloto ng naturang chopper. Naramdaman ng Don Antonio ang kung anong sakaling kapalaran ng anak kaya't pinuntahan niya ang lugar na siya lang ang nakakaalam. Habang sa kabilang banda naman, ang tribo ay nakatingala sa langit sa isang helicopter na pababa sa kanilang lungga. "Siya, ibon! Baba masamang ibon! Patayin ang ibon!" Wika ng mga tribo at handa ng paliparin ang kanilang mga sibat nang biglang magsalita ang hari. "Tigil, hindi iyan masamang ibon. Isa iyang mabuting ibon. Siya aking kaibigan. Siya bigay sa atin itong gubat." Wika ng hari at kilala nito ang chopper ni Antonio kahit na matagal na panahon nang nakalipas. Hindi bumaba ang chopper, sina Laika at ang iba pa. At ang Don Antonio lamang ang bumaba upang makiharap sa tribo. "Maligayang pagkikita, Lakan." Wika ni Antonio at maligaya siyang niyakap ni Lakan. "Tagal hindi kita, Antonio. Kamusta, kaibigan? Bakit ikaw bisita?" Tanong nito at kaagad na sumenyas ang hari sa mga tribo na magkuha ng maraming prutas upang ibigay sa naturang kaibigan. "Hinahanap ko ang aking anak. Naligaw siya sa gubat na ito at baka nakita niyo siya, Lakan. At kung hindi, maaari niyo ba akong tulungan?" "Ligaw iyong anak dito, gubat. Iyong anak puti, laki katawan tapos tangkad. Iyong anak gandang lalaki." "Ganoon nga, Lakan. Nakita niyo ba siya?" Tanong ni Antonio at sumenya sila ka na dalhin ang kanilang panauhin. "Ito ba iyo anak?" Tanong nito. Laking gulat naman ni Antonio kung bakit nakabihis tribo si Maro at para itong may katungkulan. "Siya nga, Lakan. Bakit ganyan ang kanyang kasuotan?" "Siya dapat palit sa akin bilang hari. Aking anak, hiling batis diwata bigay kanya asawa. Tapos iyong anak hulog mula langit. Kaya iyo anak, asawa aking anak." Anunsyo nito na siyang ikinagulat ni Antonio. Batid ni Antonio na wala nang kawala ang kanyang anak at batid niyang magiging kagaya nito ang kanyang naging kapalaran. "Magandang balita, Lakan. Ang anak ko at ang anak mo dito ay kasal na. Nais ko sanang iuwi ang aking anak kasama ang anak mo para maipakasal ko sila doon sa syudad at para maranasan din ng iyong anak ang buhay namin doon. Iyon ay kung ipahihintulot mo." Wika ni Antonio at hindi nang matigas si Lakan. "Ikaw, kaibigan, kaya ako payag." Sagot nito. Sa madiling pag-uusap ay sumama si Tari, ang asawa ni Maro, papuntang syudad. Nang makauwi sa syudad ay agad na bumili si Rayo ng singsing para kay Laika at ganap na hiningi ang palad nito. Hindi rin nagpatumpik-tumpik pa ang dalawa at agad na silang lumagay sa tahimik at hindi rin naglaon ay agad na nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Kung anong ganda ng relasyon ni Laika at Rayo ay siya ring konsumisyon ni Maro sa kanyang asawa. Ngunit ang kanilang mga relasyon ay masasabi pa ring masaya at pinagpala. Hindi natin pwedeng isarado ang puso natin at hindi tayo pwedeng magsalita ng tapos dahil kung sino pa ang inaayawan natin ay siya ring gugustuhin nating makasama sa loob ng mahabang panahon. Dahil kung ikaw at siya ay itinakda, kahit anong tulak mo, ay ang panahon ang siyang magdidikta dahil walang nakakawala sa tunay na pintig ng puso. Maraming salamat po sa pakikinig. Naway tangkilikin niyo pa ang aming mga susunod na kwento. Nagmamahal, Inday Series. Wakas.